Hi, isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. It's good to see you again. This is Kingdom Faith Ministry in Christ and I am your Pastor Sanji Ridula. Muli mga kapatid, sa oras na ito ay magbabahagi po tayo ng isang mahalagang paksa o topic, itong tinatawag na religiosity. Okay? So, kaya ko lang po ito ginawa itong pag-aaral na ito patungkol sa religiosity dahil nga po ay may nakita nga po akong video last week na isang grupo ng mga religious na tao ay hinarang nila yung isang pastor na gustong mag-preach sa harapan ng kanilang simbahan. Okay? Para sa akin po ay ako po ay nalulungkot sapagkat hindi dapat ginawa ng isang pastor yon. Bilang nasa atin po ang pangalang Kristiyano, tunay tayong mananampalataya sa Diyos, dapat hindi po natin ginawa yon bilang paggalang po sa mga tao na yon. Hindi naman ibig sabihin na agree na tayo sa kanilang ginagawa or maaring hindi ibig sabihin na uh, sumang-ayon tayo sa mali nilang pananampalataya, but in respect, because if we truly have the Spirit of Jesus Christ sa buhay natin, hindi po natin basta-bastang gawin yon. Naniniwala ako na meron yung pastor na yon ay meron siyang intensyon, maganda ang kanyang intensyon, maganda ang kanyang motibo, pero sumablay siya sa approach, yung tinatawag nating right approach. Hindi po dapat nating gawin yon. Now, kapag dumadami kasi ang ganong gawain na makikita natin sa social media, lumalabas po kasi yung parang nabubuhay yung espiritu ng religiosity. Now, ang pagiging religyoso o religiosity, ito ay taliwas doon sa pagiging righteous. Na magkaiba po ang religious sa righteous. Ang righteous na tao ay pinili niya ang tama. Ano ba yung tama? Yung right direction, right standard, right standard of God. Okay? Pag sinabing righteous, nasa right standard po siya ng katuruan ng Diyos. Ibig sabihin, sumusunod siya sa mga instruction standard ng Panginoong Diyos. Kaya kinikilala siya ng Bible na siya ay righteous, hindi po religious. Now, tingnan natin yung ating yung topic natin ngayon. So the title is The Danger of Religiosity. Ang delikado nito, ang bungang hindi maganda. So magbubunga ito ng religiosity to individuals. Danger of religiosity to individuals sa bawat isang tao. Okay? Bawat personality ay pwedeng magkaroon ito ng impact na hindi maganda. And then, kalaunan, ito ay mapunta sa society. Doon ito mapunta sa lipunan. Magkakaroon po siya ng bad image doon sa lipunan. Ngayon, alam natin na wala pong naligtas sa relihiyon. Ang kaligtasan po ay mula po sa ating pagtanggap sa Panginoong Jesucristo. Okay? Now, marami pong mga relihiyosong tao na posible po mapunta sa impyerno kapag hindi po sila makatanggap ng tunay na pagtanggap ng kaligtasan dahil walang relihiyon na makapagligtas sa atin. Kaya araw-araw, may mga relihiyosong mapunta sa impyerno. So, ulitin ko po, ang religious ay hindi righteous. Magkaiba po ang religious sa righteous. Ang righteous ay sumunod po siya sa tamang direction, instruction ng Panginoon. Pero ang religious, sumusunod lamang siya sa reliyon. Now, hindi po lahat gusto ng reliyon ay kagustuhan ng Diyos. Hindi po lahat nais ng leader ng religion ay kagustuhan ng Diyos. Meron pong minsan or meron pong pagkakaiba dyan. Now, ang tao na religyoso, ang kanyang minsan yung kanyang attack, the way siya mag-approach ng ibang tao na hindi katulad niya ng relihiyon, ay masasaktan niya, maging harmful po siya sa ibang tao. So parang, I don't care kung matamaan sila, basta't makasapagsabi ako nito na mali siya. No, hindi po ganon. Hindi po tayo dapat maging harmful, kundi harmless po tayo. Humble as a dove, ganon dapat. Wise dapat tayo. Okay? So mag-ingat po tayo, katulad nung sa picture na yan, kung mapansin nyo po, yung sa TV, hindi niya alam yung ginagawa niya. Sinipa niya yon. Pero yung pagsipa niya, ang laki ng impact dahil mayroong taong madadamay sa likuran niyan.
makita niyo po yung video, picture natin na yan. Kaya po, yan po yung purpose ng meron tayong PowerPoint para makatulong sa inyo para umunawa at umintindi. Now, basahin po natin yung Matthew chapter 15 verse 1 to 3. Ito po ay kumpronta paghaharap ng Panginoong Jesucristo at ng mga Pharisee. No, itong mga Pharisee, sila yun po yung mga leader ng church, ng relihiyon nung panahon na yon. Hindi po church, relihiyon po. Okay? Kinumpronta nila ang Panginoong Jesucristo dahil meron silang ayaw na ginawa ng Panginoong Jesucristo. So tingnan po natin, ito pong sabi sa verse 1. Then some Pharisees and teachers of the law came to Jesus from Jerusalem and asked, "Why do your disciples break the tradition of the elders? They don't wash their hand before they eat." Ngunit ito ang sagot ni Jesus Christ. "And why do you break the command of God for the sake of your tradition?" So, ang sagot ni Jesus Christ ay katanungan din. Okay? Nagtanong yung Pharisee, hindi sinagot ni Jesus Christ ayon sa kanilang tanong. Ang ibinalik ni Jesus Christ ay tanong. Tanong din. Sabi niya, "Why do you break the command of God for the sake of your tradition?" Now, marami po kasing ginagawa ang relihiyosong tao na base lamang sa tradisyon o mga kaugalian ng mga elders ng kanilang sekta or kanilang relihiyon. Na ganito ka dapat mag-approach, huwag kang matakot, lusubin yung mga yan. Okay, kailangan matapang ka, pero nakalimutan mo na that is wrong approach. Be careful on that kasi ito'y sinasabi ko hindi lamang sa mga leader, kundi pati sa mga member. Dahil kung ang leader mo ay ganyan, posible kang mahawa nun at magkaroon ka rin ng katulad na tactics or character kung paano ka mag-win ng souls. Yung pamamaraan kung paano ka mag-win ng souls ay maging posible na katulad din ng iyong sinusundan na leader. Ang tinasabi po ni Jesus Christ dito is mayroong pong dapat masunod, sundin yung kalooban or commandment of God. Now, kung alam mo sana yung commandment of God, yung instruction of God, na hindi ka ganun basta-basta lulusob dyan, hindi ganung paraan para mag-win ng souls, be humble dapat, mapagpasensya ka, mapag-unawa ka, hindi by force na lusubin mo yung posisyon nila, yung lugar nila. Hindi dapat ganun. But this is why the commandment of God must study to every one of us. You must dig about the commandment of God dahil ito po yung magbibigay sa iyo ng kaliwanagan. Hindi ka magiging blind dito kasi ang pagkakaalam mo sa katotohanan na yan ay para kang nakadilat at nakakakita ka ng iyong mga yung pagdadaanan sa buhay. Okay? So tingnan po natin dito sa verse 14. Tatalon po tayo sa verse 14. Now, sinaway po ng Panginoon at ang sagot niya doon sa mga followers niya, kasi ang sabi ng mga followers kay Jesus Christ after niya na-correct or nasabihan yung mga Pharisee, sabi ng followers ni Jesus, "Hindi mo ba alam na nagalit yung mga Pharisee sa sinasabi mo, Jesus?" Ito ang sagot ni Jesus Christ din. Sabi ni Jesus Christ sa verse 14, "Leave them, they are blind guides." Now, iwanan mo sila, pabayaan mo sila dahil hindi po sila mga guide na tunay, bulag na mga leader, bulag na guides. So pwede po palang mag-leader ang mga bulag. Ibig sabihin mangmang, walang alam sa commandment o kautusan ng Diyos or yung will ng Panginoon. Kagustuhan ba ng Panginoon na bulabugin yung mga alam natin na meron silang paninimpalataya na mali. Pero hindi ganun ang pag-convert sa kanila. Huwag natin silang bulabugin. Okay? So mahantulad tayo ng isang blind or mangmang. Now, ang delikado dito, sabi ni Jesus Christ, if the blind leads the blind, both will fall into pit. Mahulog po sa bangin. Kung ang isang bulag nag-aakay ng mga bulag, silang lahat ng mga bulag mahulog sa bangin. Mapahamak po sila. So, itong pahamak na to ay hindi lamang ito magpapahamak sa leader, magpapahamak pa sa member. Bakit? Dahil isipin mo, tatandaan ng mga tao na yun, yung pastor na lumusob sa kanila. And then madadama yung mga member kasamahan ng pastor na yan. So iba na yung tingin ng mga tao na yon. Magkakaroon po ng kaguluhan, mga kapatid. That's the danger nitong pagiging relihiyoso lamang. Now, dito tayo magtatapos.
Religiosity results. Ito po yung bunga ng religiosity lamang na meron ang tao. So, can make you blind. Hindi ka makakita kung ano ang tama. Hindi mo makikita yung mali mo. Bulag ka sa katotohanan. Why? Because you don't follow or you don't know the commandment of God. Ang alam lamang ay yung kautusan ng mga reliyon. Kautusan ng sinasabi ng kanilang sekta. So, mas higit pang sinusunod yung sekta kaysa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Okay, now, ito pa, does not seek God's desire. Now, alam po natin na mayroong desire ang Panginoon. Mayroong nais ang Panginoon na dapat ang ating pahalagahan. Ano po yung isa sa mga desire ng Panginoon na dapat nating pahalagahan? Yung siya lang ang kilalanin mo bilang Diyos, ay mahalin mo siya, higit sa lahat, at mahalin mo rin ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal sa iyo. Now, ito pa, merong sinasabi yung Panginoon na maganda. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hinihikayat po tayo ng Panginoon ay priority po natin ang paghahanap ng kanyang kaharian. It means yung kanyang rulership, yung kanyang kingdom. So, gusto ng Panginoon na ikaw ay maging under ng kanyang rulership. Why? Because God wants to protect you. Hindi po kaya hinahanap, sinabi ng Panginoon na kailangan ko na mag-serve kayo sa akin. No. Sabi ng Panginoon, you need to find my kingdom. When you find your kingdom, I will be your ruler. It means I will be your guide because I am not blind. Sabi ng Panginoon, hindi ako bulag, hindi ako mangmang. Sabi niya, I am the light of the world. Okay? I am the truth. So, sino ba naman ang magiging mangmang kung susunod ka sa tunay na leader, sa tunay na makapangyarihan na leader na ang Panginoong Hesukristo? Okay? Wala. Now, ano pang bunga? It creates blind leaders that leads blind followers. Now, ang pagiging reliyoso ay nagpapabulag sa iyo at nagki-create ka ng mga followers mo din na bulag sa katotohanan. At ito pa, hate others' religion. Kapag ikaw ay reliyoso, magbubunga sa iyo yung parang galit mo sa ibang relihiyon din. Dahil hindi mo katulad, wala kang pagmamahal sa kanila. Magkakaroon ka ng galit, magkakaroon ka ng distansya, lalayo ka ngayon sa kanila. At ang problema nito ay wala namang ginawa sa iyo yung ibang tao na ibang relihiyon nga sila. Wala namang ginawa sa iyo masama, pero bakit parang pakiramdam mo masama ang tao ito? Baka anong gagawin sa akin? Tama? Okay? And ito pa, you become a defender of your religion. Tandaan po natin mga kapatid, si Jesus Christ na ating Panginoon, never niya po tayong ini-encourage na yung i-defend natin siya. Ibig sabihin, ikaw yung protector ni Jesus Christ. No, mga kapatid, hindi po tayo ini-encourage ng Panginoong Hesukristo na ating protektahan siya. Kasi God can protect Himself. Okay? Ang ating Panginoong Hesukristo ang magpuprotekta sa atin. We never become a soldier for God. Pansinin po natin yung nangyari sa after ni Jesus Christ, nung hulihin na siya ng mga sundalo, kaya bago siya ipako sa cross, nandun sa isang bundok ng Gethsemane, doon siya hulihin ng mga sundalo kasama si Judas. Okay, ang ginawa po, dahil hulihin na si Jesus Christ, gustong protektahan ng kanyang mga follower, ng kanyang disciple. Isa doon, kumuha ng itak, tinagpas, tinaga yung isang sundalo at natamaan yung tenga. Natanggal yung tenga nun. Pero nagalit si Jesus Christ doon sa kanyang follower, sa kanyang disciple na tumagpas. Ang sabi niya, ibaba mo ang iyong itak. Huwag mong gamitin yan. So madaling sabi, don't do any bad action. So ibig sabihin, kahit na hindi po yun follower ni Jesus Christ, pinapahalagahan niya. Hindi niya ito pinahintulutan na atakihin ng kanyang mga disciple, yung mga hindi follower niya, because kahit si Jesus Christ, mahal niya yung mga yan. Dahil darating ang araw na yung mga tao na yan na gusto mong makonvert, ay makukonvert talaga yan. But maybe, hindi pa oras. So, hindi natin kailangan presahin yon. So, gusto ng Panginoon na huwag tayong umatake na o huwag tayong gumamit ng dahas laban sa mga hindi tunay na mananampalataya. Kung ang tingin mo sa kanila kaaway, anong sabi ng Panginoon? Love your enemy. Mahalin natin sila. Huwag natin silang pakitaan ng dahas. Instead, pakitaan natin sila ng respeto at pagmamahal. So naniniwala ko na yung pastor na yung gumawa nun paglusob sa harapan ng simbahan, meron siyang magandang motibo, meron siyang magandang intention, pero ang mali lang sa kanya doon ay yung approach, wrong approach yun.
So, kaya natin 'to ginawa, itong pag-aaral na 'to o video na 'to upang mapigilan sa ating sarili na hindi tayo maging relihiyoso. So, tandaan po natin, ang pagsunod natin sa Panginoong Jesucristo ang siyang tunay na tama nating gawin. Walang masama kung magkaroon tayo ng relihiyon, ngunit higit mong sundin ang katuruan ng Diyos kaysa pinapagawa ng relihiyon. Mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon at nais niyang sumunod tayo sa Kanya dahil ang pagsunod natin sa Kanya ang siyang paraan para mapabuti tayo at hindi tayo mag-aaway-away at maglalaban-laban. Purihin ng Diyos, maraming salamat sa nanonood at sumubaybay ng gawaing ito. Ako'y nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Don't forget to like, message, or share kung ano man ang iyong masasabi sa pag-aaral na ito, mga kapatid. At salamat sa iyong time. Dalangin ko na ikaw ay natuto. Dalangin ko na ang kalooban ng Diyos ay mangyari sa buhay mo. God bless you. Bye-bye.